Patuloy ang paghahanda para sa nakatakdang pagharap sa korte ni Pastor Apollo Kibuloy bukas. Bago yan, nadagdagan pa ang mga lumantad na nakaranas umano ng pang-aabuso mula sa Kingdom of Jesus Christ founder. Live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, ano ang update dyan? Cherry, 5 biktima pa umano ng pangmomolestya ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang nasa kustudiya ngayon ng mga otoridad dito sa Davao City. Sabi ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantana, sinuri nila kung totoo ang alegasyon ng 5 laban kay Kibuloy. 12 taong gulang ang pinakabata sa kanila na biktima ng umunoy pangmomolestya ng pastor. Dayuhan naman ang iba. Dati raw silang mga miyembro ng KOJC na tumiwalag na. Ayon kay Colonel Marantana, posibleng madagdagan pa ang isasampang kaso ng PNP laban kay Kibuloy dahil dito. Kaya hinihikayat nilang lumantad na din ang iba pang umanong mga biktima. Sabi naman ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, ibeberipika pa nila ang siniwalat ng Davao City Police dahil wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Ipagdarasan na lang daw nilang patas itong iimbestigahan ng mga otoridad. Nananatili naman sa PNP Custodial Facility si Pastor Kibuloy. Binisita na raw ito ng isang spiritual advisor. Maayos naman daw ang kondisyon nito na patuloy na iniinom ang pang-maintenance niyang gamot. Cherila, bukas nakatakdang basahan ng sakdal si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court dahil sa kasong qualified human trafficking. Personal din siyang pinahaharap ng korte. Pero dahil sa security nightmare, pinag-aaralan din ng kanilang kahilingan na gawing virtual na lang ang nasabing arraignment. At ngayon, Cheryl, dito sa Davao City, kung makikita mo dito sa aking likuran, ay napakalakas ng hangin at bahagyang lumalakas na din ang ulan. At ayon naman sa Davao City Reduction Risk and Management Office, pinag-iingat ang lahat ng mga Davaoenyo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo.